Mga binibini, isang malaking karangalan na naririto si Madam Gu dito sa ating organisasyon. Tiyak akong alam ninyong lahat ang layunin ng ating gagawing seleksyon, ang maging ang mga produktong pang-ina at pangsanggol ng Pamilya Gu bilang pandaigdigang tagapagsalita. Ito na ang pinakahinihintay na pagkakataon para magtagumpay. Ilagay mo. Bilog ang balakang, malapad ang balakang, at ang balat ay mas pino pa kaysa sa malambot na tokwa. Hindi ko inakalang, sa inyong ahensiya ng modelo, ay may ganito palang uri ng talento. Tila inukit ang katawan niya para sa pagdadalang tao. May pag-asa ng madagdagan ang lahi ng pamilyang Gu. Tagapagsalita? Ayos. Hangal, buti na lang at nalaman ko na. Hirap pala magkaanak ang pamilyang Gu, kaya talagang naghahanap sila ng babaeng may malusog na sinapupunan. Sa unang round, physical lang na kalagayan ang titingnan. Sa ikalawang yugto, susuriin ang mga medical report. Kailangan malinis ang inyong record. At ngayon, i-anunsyo ko na ang resulta ng unang pagpili. Sana ako ang mapili, para magkaroon ako ng pera para mapasayos ko ang libingan ng aking mga magulang. Ang pagiging asawa sa pamilyang Gu ay akin lang yan. Para sa unang pwesto, Su Ruan. Sa ikalawang pwesto, Lin Mani. Maraming salamat po sa inyo, at sa mga guro, ibibigay ko po ang aking buong makakaya. Isang promdib na taga-bukid. Bakit siya? Ako lang ang karapat-dapat magluwal ng tagapagmana ng pamilyang Gu. Nga pala, Manny, sabihin mo nga, yung prom din na si Suruan-Ruan, malamang hindi naman talaga siya mapipili bilang kinatawan ng pamilyang Gu, di ba? Siya? Karapat-dapat ba siya? Ang babaeng magbubuntis para kay President Gu, ako lang dapat. Pero siya raw ang may pinakamataas na score sa physical exam. Eh ano ngayon? Para siguraduhin na walang aberya, isinugal ko na lahat ng ipon ko. Ginawa ko ang lahat ng kaya ko nung kinuhaan siya ng dugo para sa check-up, nakuha ko ang dugo ni Suruan-Ruan. Pumunta pa ako sa malayong Miaojiang para lang malagyan ko siya ng sumpang lason. Dahil dito, hindi lang siya basta mabubuntis, magdadala pa siya ng sanggol mula sa pinakahamak at pinakamaralitang lalaki. Pag dumikit ang sumpang ito sa kahit sinong lalaki, si Suruan-Ruan ay tiyak na mabubuntis agad. Tama. Basta mabuntis lang si Suruan-Ruan ng anak ng isang pulubi, sa ganyang paraan, sa pangalawang round ng check-up niya, siguradong babagsak siya. Ipinapaalam ko na para sa pagpiling ito, ang huling nagwagi ay si Lin Mani. Ano? Hindi ba dapat ako yon? Su Ruan, may gana ka pang magtanong. Buntis ka na, alam mo ba yon? Buntis ka, alam mo ba? Sobrang bata mo pa, pero wala ka man lang pagpapahalaga sa sarili, samantalang dati, labis kitang hinahangaan. Buntis? Pero ni minsan, hindi pa ako nakahawak ng lalaki. Paano mangyayari yon? Siguradong hindi totoo yan. Huwag ka nang magsinungaling. Ang gusto ng pamilya Gu ay isang endorser na may malinis na imahe at maayos na pagkatao. Sa ugali mong ganyan, balak mo pa talagang irepresenta ang pamilya Gu? Nananaginip ka ng gising. Hindi. Hindi pwede ito. Niloloko lang siguro nila ako. Totoong buntis nga ako. Kahit hindi ko alam kung paano ito nangyari, gayunpaman, ikaw lang ang natitirang kamag-anak ko sa mundong ito. Magpupursige si Mommy para mapalaki ka ng maayos. Bakit hindi mo matanggap iyan? Nakahanap na ako para sa'yo. Siya ang babaeng may pinakamataas na marka sa kalusugan. Personal ko itong sinuri, Lola. Siguradong napakabihira ang ganitong kondisyon para magdalang tao. Basta siya ay, Lola, isa siyang tunay na tao, hindi lang basta kasangkapan para manganak. Sa tingin niyo po ba, makatarungan ba ito para sa kanya? pero nasa kamay ng pamilya Gu ang mga pinagkukunan ng enerhiya sa Europa at Asya at ang mga lupain at minahan sa buong mundo. Ang imperyo nating ito ay nangangailangan ng tagapagmana upang may pagpatuloy at mapangalagaan ito. Hindi dapat magtapos sa iyo ang ating pamilya Gu. Ako na ang bahala rito, wag na po kayong mag-alala, sige na po. Salamat.
Sino kaya ito? Hindi ba ito ang sikat na modelo sa klase, si Suruan Ruan? Bakit? Napadpad ka na pala sa pagmamodelo ng pampamilya kahit malaki ang tiyan mo. Gusto mo sigurong umangat sa pamilya, Gu? Wala kang karapatang manghimasok sa buhay ko. Umalis ka. Ako ang susunod na magiging asawa ng tagapagmana ng pamilyang Gu. Ang buong gusaling ito ay magiging akin din sa huli. Sa palagay mo, wala akong karapatan? Makinig ka sa akin. Itigil mo na ang ilusyon mo habang maaga pa. Pinapayuhan kitang makinig sa akin. Bago mahuli ang lahat, huwag mo na ituloy yan. Huminto. Bakit? Natatakot ka bang malaman ng mga tao rito na may dinadala kang bata sa sinapupunan mo? Huwag mong gamitin ang marumi mong puso para humusga ng kapwa. Sino ang tumama sa akin? May lakas ka pang sabihing marumi ako? Walang hiya ka. Tigil, bitiwan mo ako. Wala ka talagang hiya. Sobrang yabang mo. Tingnan natin kung mauulit yan. Nabaliw ka na ba? Bitiwan mo ako. Sabi ng tigil, Brother Cheng Yuan, nandyan ka pala. Brother Cheng Yuan, tulungan mo po ako. Itong walang hiyang babae, itinulak niya ako. Muntik nang mabali ang bukong-bukong ko. sino ka ba? Sino ang nagbigay sa'yo ng karapatang para tawagin mo ako sa pangalan ko? Siya nga ba ang pinakamayamang si Gu Chengyuan? Mas gwapo pala siya ng personal kesa sa telebisyon. Kuya Cheng Yuan, ako po to mula po sa Xingyao Model Training Agency na nakakuha ng unang pupwesto sa Patimpalak. Tataglay kong katangian, tiyak na mabibigyan ko kayo ng... Ikaw lang pala yan. Opo, ako nga po. 6 na buwan na po akong naghihintay sa inyo. Kailan po ba tayo? Ang sinasabi mong pagpili ng endorser ng pamilya Gu na ginagamit na front para sa inyong mga maduduming transaksyon ay matagal ko nang kinansela. Kinansela na po? Lumayas ka rito kapag nakita pa kitang pabalik-balik dito at iniistorbo ang mga empleyado ko. Sisiguraduhin kong hindi ka nakukunin ng sino man sa buong industriya. President Gu, nagkakamali po kayo. Kanina po kasi ay... Lumayas ka! Mag-iingat ka. Pasensya na po, President Gu. Salamat po. Ayos lang po ako. Sa liit ng katawan mo? At buntis ka pa. Nakalabas ka pa para magtrabaho? Nasaan na ang ama ng batang yan? Nasaan ba siya? Tawagan mo siya, papuntahin mo siya rito agad para sunduin ka. Ang anak ko ay walang ama. At hindi ko kailangan ng lalaki. Kaya kong buhayin ang sarili ko. Matapang ka ha? Mukhang interesante itong maliit na buntis na to. Anong trabaho ba ang sadya mo rito? Narito po ako para maghanda ng manok. Manok? Opo. Nandito ako para gumanap bilang manok. Gumanap? Gumanap bilang manok? Opo. Anong klaseng manok? Yung kokokak. Yung manok na kumakakokoak. Koko. Ano? Pero, buntis ka? Paano mo magagawa yan? Bakit hindi kakayanin ng buntis yan? Huwag mo akong minamaliit. Napaka-profesional ko. Kahit sa galaw, ekspresyon, o tatag, wala kang masasabi laban sa akin. Mukhang proud ka pa. Siyempre naman, matagal na akong nagsanay para rito. Tama na. Anong uri ba ng kumpanya ito? Bakit tayo gumagawa ng ganitong klaseng trabaho? Suriin ito ng mabuti. Ayusin niyo ng ayos ang ganitong asal laban sa pamilya Gu. Sir, President Gu, bakit po? Para sa inyong mga produktong pang-ina at pambata, hindi ba't kailangan nyo ng modelong buntis? Isang modelo? Opo, yung costume na sisiw. Di ba ang cute? Iyon pala ang ibig niyang sabihin. Akala ko. Suruan Ruan, ang kapal ng mukha mo. Nilusutan mo pa ang administrasyon ng eskwela para diretsong lumapit kay President Gu, hindi ba? Makikita mo. Tingnan niyo to. Siya yun. Di ba siya takot magkasakit? Sa labas mukha siyang napakalinis. Pero sinong mag-iisip? Nasa likod. Ang dumi pala ng mga gawain niya. Anong ibig mong sabihin? Breaking news. Ang hinahangaang reyna ng eskwela na si Suruan Ruan ay nanganak bago pa ikasal.
para lang manalo, ibinenta ang sarili sa mga hurado at sponsor. Sobrang dami niyang kalaro sa buhay. Walang may alam kung sino ang ama ng bata. Pumanaw na ang kanyang mga magulang, kaya lumaki lang siya sa tiyahin niyang sugarol. Nasaksihan na pala niya ito mula pagkabata, kaya pala ganoon siya kaligaw. Hindi. Kasinungalingan yan. Hindi ganyan ang nangyari. Hindi totoo yan. Katang-isip lang yan. Presidente Gu, masama ang balita. Ang kasosyo natin na Xingyao Modeling Agency ay nasangkot sa iskandalo. At trending na ito ngayon. Para sa nalalapit nating paparating na New Star Project, magkakaroon ito ng matinding negatibong epekto. Siya pala iyon. Sa harap, kunwari kawawa siya, pero sa likod, gumagawa ng ganitong masasamang gawain. Sabihin kay Boss Wang na kapag hindi niya naayos ang problemang ito, aalisin ng pamilya Gu ang lahat ng pondo para sa kanyang modeling agency. Opo. Hindi iyon totoo. Puro chismis lang ang mga yan. Su Ruan. Xingyao Modeling Class, formal kitang sinasabihan, tanggal ka na sa trabaho. Iayos mo na ang gamit mo at umalis ka na rito. Katang-isip lang ang mga nasa internet. Hindi niyo ako maaaring tanggalin. Ang pagtanggal sa isang taong bastos na katulad mo ay paraan lang ng pagdidisiplina at paglilinis ng aming kumpanya. Layas. Wala akong kasalanan. Bakit ako aalis? Sige nga, ipaliwanag mo sa amin kung sino ang ama ng dinadala mo. Magsalita ka. Hindi ka na makaimik, no? Umalis ka na sa training class namin. Ikaw, malas na babae. Huwag mong dungisan ang aming lugar ng pag-aaral. Tama. Siguradong marami kang nakalap dahil sa pakikipaglaro mo. Ibahagi mo naman para makita naming lahat. Halika, tingnan nyo ito. Sa modeling class namin, may palang ganitong walang hiya na estudyante. Dahil ayaw niyong maniwala. Ire-report na natin ito sa pulis. Gusto mo pang mag-report? Gusto mo bang tuluyang wasakin ang pangalan ng Xingyao? Huwag nyo na yang itapon. Tita, Uncle, Sakto ang dating nyo. Ialis nyo na siya rito ngayon din. Baka madungisan pa ang lugar na ito. Uncle, Aunt, tulungan niyo po ako. Nakakahiya ka. Walang kwenta kang babae. Pinag-aral kita para maging isang modelo, para balang araw ay kumita ka ng maraming pera. Tapos ito lang ang natutuhan mo? Nagdalang tao ka pa ng hindi kasal at nagkaanak ka pang walang ama. Ikaw, bata ka. Kalat na sa buong internet ang balita tungkol sa'yo. Ang sabi nila, para lang makamit mo ang kampiyonato sa paligsahang ito, pumatol ka raw sa higit 100 lalaki. Nakipagrelasyon ka pa sa mga hurado, pati sa mga boss. Malaki-laki rin ang naibulsa mong pera, di ba? Nasaan na ang pera? Iabot mo sa akin lahat yan ngayon din. Ang kinita ko sa pagtatrabaho habang nag-aaral, ibinigay ko na sa inyong lahat. Wala na talaga akong kahit 5 duling. Puro gamit ko lang sa pag-aaral ang laman ng bag na to. Huwag ka nang magdahilan. Sinong tarantado ang bumuntis sa'yo? Singilin mo siya ng pera. Hindi ko kilala kung sino siya. Walang kinikilalang ama ang anak ko. May gana ka pang magsinungaling. Kapag hindi mo pa ibinigay ang pera ngayon, at hindi mo pa itinuro ang lalaking iyon, maghahatak ako ng mga tao para gibain ang puntod ng mga magulang mo. Kahit wala na sila, hindi pa rin sila makapahinga ng payapa at magiging mga ligaw na kaluluwa sila. Huwag ninyong pakialaman ng mga magulang ko. Kapag tinangkan yung dungisan ang alaala nila, lalabanan ko kayo hanggang kamatayan. Ano ba talaga ang kasalanan ko? Para tratuhin niyo ako ng ganito? Isa kang probinsyana na hamak ang pinanggalingan, isang ulila na wala ng mga magulang, pilit mong kinukuha ang mga bagay na hindi naman sayo, tapos sasabihin mong wala kang kasalanan? Dahil sa isang babaeng walang hiya na katulad mo, nasira ang dangal ng ating ahensya, nadadamay kaming lahat kahiya-hiya ka sa paningin nila. Sa palagay nyo, dapat ba natin siyang turuan ng leksyon? Oo. Umalis ka na sa training namin. Huwag mong dudumihan ang aming paaralan. Tigilan mo na ang pagpapanggap. Lumayas ka na rito. Umalis ka. Saktan niyo siya. Lalabanan kita. President Gu, ano pong nangyari sa inyo? Wala to? Parang pinupulikat lang ako. Hindi naman ang pakiramdam na ito. Pareho noong nasa studio. Walang kwenta. Umalis ka sa institusyon namin. Walang kwenta, parusahan niyo siya. Sige, saktan niyo pa. President Gu, kayo. Okay lang po ba kayo? Umalis ka na.
Walang kwenta ka. May mukha ka pang itanggihan? Tatakbo ka pa ba? Saan mo balak magpunta? Pigilan niyo siya. Tingnan natin kung kaya pa niya. Magpanggap na kaawa-awa para manakit. Hindi pwede. Wala kayong karapatang gawin yan. Delikado ito. President Gu, naapektuhan po kayo ng isang delikadong sumpa ng pinag-ugnay na kapalaran. Sumpa ng pinag-ugnay na kapalaran? Ang sumpang ito'y nagkalakip sa buhay ninyo sa buhay ng isa pang tao ng sapilitan. Kaya magkakabit ang inyong tadhana. Anumang maramdaman ng isa, mararamdaman din ng kabila. Ano? Anong gagawin natin ngayon? Ganito. Wag. Bitawan niyo ako. May dinadala akong bata. Mas mabuti pang mawala ang bata para wala ka ng pasanin kapag naghahanap ka ng mapapangasawa, baka wala ka pang maipambayad sa kasal. Pakiusap, maawa naman kayo. Sa sandaling ito, ang tagapagdala ng mother bug ay dumaranas ng matinding kirot, kaya ikaw man ay nagdurusa. Para akong hindi makahinga sa kirot. Master, tingnan mo ito. Ano na ang gagawin natin? Kailangan lang nating hanapin ang tagapagdala ng mother bug para magamot ito. President Gu, nitong mga nakalipas na araw ba'y madalas nakakaramdam ka ba ng kakaiba na tila kasabay mo ang kirot ng ibang tao? Tumigil kayo. Bitiwan niyo ako. Meron. May isang buntis na babae. Ang pangalan niya ay Suruan Ruan. Buntis? Kung ganoon, tama nga. Nasa iyo ang child bug, habang nasa sinapupunan niya ang mother bug. Ang kanyang dinadala ay tiyak na sarili mong dugo't laman. Magkakaugnay ang inyong buhay, pati ang kirot na nararamdaman ninyo. Ha? Anong sabi mo? Ibig mong sabihin, magkakaroon na ng apo ang ating Gu family. Ang babaeng iyon, ang dinadala niya ay tagapagmana ng ating Gu family. Siguradong sigurado iyan. Ang insekto ang siyang gabay, at dugo ninyo ang patunay. Ito ang bug ng pinag-isang buhay, isang napakalakas na ugnayan. President Gu, natunto na namin. Opo, si Lin Manny ang nagpakalat ng chismis. Sinisiraan niya si Miss Su, kaya pinagkakaisahan na siya ngayon. Ang magiging anak ninyo sa Gu family, ang kaisa-isang magpapatuloy sa 18 salin lahi. Ito ang pinakamahalaga sa mundo. Kahit anong mangyari, dapat itong protektahan. Ihanda ang sasakyan, bilis. Iligtas natin ang asawa ko sa Gu family. Mga kaklase, dahil sa negatibong issue sa kanya, kinansela ng Gu family ang pakikipagsosyo sa ating institusyon. Ano, napakahalaga niyon para sa kinabukasan nating lahat. Hindi natin siya pwedeng hayaan. Ngayon, ang nag-iisang paraan para maibalik ito ay pilitin natin siyang magsulat ng pag-amin. Ang kininyang siya ang pinagmulan ng lahat ng gulo. Siya mismo ang may gawa. At walang kinalaman ng ating paaralan. Lahat ay bunga ng masama niyang ugali kaya nararapat lang ito sa kanya. Sa ganitong paraan, baka muling pag-isipan ng Gu family ang ating pagiging patas at ipagpatuloy muli ang ating kasunduan. Tama, magsulat ka ng pag-amin. Aminin mong ikaw ang may sala, wag mo kaming idamay. May lakas loob ka pang banggain ang pamilyang Gu? Sumasakit ang tiyan ko. Dinala niyo po ako sa ospital. Pag nakapagtrabaho na ako, ibabalik ko po sa inyo ang lahat ng gastos. Iligtas ninyo po ang bata. Pakiusap po. Cheng Yuan, Masakit ang tiyan ko, parang dinudurog ito sa loob. Cheng Yuan, Wala ka bang pera? Bakit ka pa namin patitirahin dito kung wala ka namang pera? Sana hindi ka na lang namin pinatira. Dapat pinabayaan ka na lang sa gilid na lang ng kalsada. Isulat mo na ang iyong pag-amin. Perwisyo ka sa buhay? Isulat mo na agad. Tama. naku naman Cheng Yuan. Dalian mo, bilisan mo ang takbo. Tulungan ninyo ako. Hindi ko kaya. Hindi ako marunong lumangoy. Saklolo. Pakitulungan kaming buksan ang daan. Tulungan ninyo ako. Binigyan na kita ng tsansa. Pero di ko inakalang kahit buntis ka na, lalandiin mo pa rin si President Gu. Ang kapal ng mukha mo. Wala nang tao ngayon na darating para iligtas ka, lagot ka na ngayon. Ngayon, kapag ang mahal kong apo,
pati ang mahal kong apo sa tuhod ay mapahamak, papatagin ko ang lugar na ito. Mukhang ang batang ito'y ay tiyak ng mawawala. Eh ano ngayon? Buti nga sa kanya. Sinira niya ang ating kinabukasan, kaya ang parusang ito kulang pa ito. Ni hindi na nga kumikita ng kahit isang sentimo. Nag-uwi pa ng batang kung kani-kanino lang para ipahiya kami. Karapat dapat lang iyan sa kanya. Anak ko, patawarin mo si Mama. Tigil. Bilisan ninyo at iligtas siya. Kailangang matiyak na ligtas ang aking apo sa tuhod. Ano? Dali, iligtas siya. Kailangan siyang iligtas ang magiging apo ko sa tuhod. Sino ang may kagagawan nito? Sino ang may gawa nito? Ang galing. Lahat kayo, magbilang kayong isa-isa, makinig kayong mabuti sa akin. Siya, Suruan-Ruan, ay nagdadalang tao sa anak ko. Ang anak ni Gu Chengyuan, siya lang sa Gu family ang kaisa-isang kadugo. Ako, ang dinadala ko'y ang anak ni Pres. Gu. Malinaw sa amin. Sa araw na ito, kapag silang mag-ina dahil sa insidenteng ito ay magtamuman ng kahit bahagyang pinsala, tiyak kong ipararanas ko sa inyo kung paano lubos na magsisi. Pagsisisihan ninyong isilang pa kayo sa mundong ito. Madam Gu, huwag po kayong magpaloko sa babaeng iyan. Ang dinadala niya ay tiyak na anak lang ng isang tagalinis. Paano magiging kadugo ng Gu family? Si Lin Manny, naghahasik siya ng kasinungalingan laban sa manugang ko. Alisin mo siya sa trabaho agad-agad. Ipalista siya ng tuluyan sa blacklist ng industriyang ito. Kalad ka rin siya palabas. Lahat pa ng sangkot sa pambubuli, tatanggalin din sila sa trabaho. Old Madam, huwag po kayong mag-alala. Tiyak pong maaayos ko ang lahat. Wag po, President Gu. Old Madam, kaya ko rin naman nabigyan si President Gu ng anak. Boss Wang, ang institusyon ninyo, napakahusay talaga ha? Hinahayaan nyo lang mabuli ang mga estudyante? At halos mawala ang anak ko dahil sa inyo. President Gu, hindi ko rin alam na mauuwi sa ganitong sitwasyon. President Gu, huwag po kayong mag-alala. Tiyak na aayusin ko ang lahat. Tungkol nga pala sa ating kooperasyon. Tungkol sa ating pagtutulungan. Ang pakikipagtulungan sa pamilya Gu ay nakasalalay sa sinseridad ng mga pagbabagong gagawin ninyo kapag nagkamali pa kayo kahit bahagya. Opo. Kalma lang po kayo, President Gu. Siguradong tiyak naming pananagutin ang dapat parusahan at aayusin namin ang lahat. Saka, ibabalik namin si Suruan-Ruan ay mali po. Ibabalik namin ang record ng paaralan ni Madam Gu. Sisiguraduhin naming magiging kontento po kayo. Nako, kaya pala, buntis ang pamangkin ko at ikaw pala ang ama? Kailangan mong magbayad, hindi pwedeng mababa sa $1,000,000. Tama yan. Magbayad ka. Huwag po. Huwag kayong magpaloko sa pangungutong nila. Ang $1,000,000 na ito ang kabayaran para putulin ninyo ang ugnayan nyo kay Miss Su, maliwanag ba? Kung muli pa kayong magpapakita sa kanya, kami rito sa grupong Gu ay titiyakin naming pagsisihan ninyo ang lahat. Aba, sinong mag-aakala galante rin pala kayo? Kung alam lang namin, sana pinalaki pa namin ang hiningi namin. Sugurin sila. Huwag nating aksayahin ang $1,000,000 na gagastusin sa pagpapagamot nyo. Anong balak nyo? Heto, Heto ang VIP card ko. Walang limit ito. Kaya anumang gusto mong bilhin, bilhin mo lang. May 2 pang dokumento rito. Lahat ng ito'y mga ari-arian para sa'yo, pati na rin ang 10% bahagi sa pamilyang Gu.
Po? Ano po? Hindi na po, di ko kailangan yan. Ruan, apo. Tingnan mo, heto ang pinili ni Lola para sa iyo na diamanteng kuwintas. Pulserang jade, mga perlas na alahas, na babagay sa iyong kagandahan. Narito rin ang dekalidad na pugad ng ibon, natatanging ginseng, at ang espesyal na gelatin ng balat ng asno, pampalakas yan sa iyong katawan. At narito pa, mga kasuotang bagay para sa buntis. Tingnan mo kung magugustuhan mo. Huwag na po. Ginang, President Gu, huwag na po talaga. Sobrang mamahalin ng mga ito. Hindi ko po ito matatanggap. Hindi ko po kailangan. Mukhang, ang ating si Ruan ay ayaw sa mga mumurahing bagay na ito. Kunin ang mga iyan at itapon ang lahat niyan. Sabihan ng brand. Nabatay sa sukat at ganda ng aking paboritong manugang, ay dalhin dito ang lahat ng disenyo mula sa pinakabagong koleksyon para makapamili ng malaya si Ruan. Pati na rin ang mga alahas. Karaniwan lang ang kalidad ng mga iyan. Hindi karapat-dapat para sa aking paboritong manugang. Palitan ninyo ng dekalidad na pink diamond at mga sapphire. Sandali. Huwag mo yan itapon. Hindi sa ayaw ko. Pero sobra silang mahalaga. Hindi ko pwedeng basta-basta tanggapin ang ganito kamahal na bagay. Isa pa. Ruan, ikaw ang young lady ng Gu family namin, kaya natural lang na bagay sa'yo ang mamahaling gamit. Old Madam, President Gu, salamat po sa pagsagip ninyo sa akin, pero totoo pong hindi ako isang young lady. Itong bata, aksidente lang, ni minsan wala pa akong nakasamang lalaki. Nang ganon, pero nakapagtataka, nabuntis pa rin ako. Hindi ko rin alam kung paano ito nangyari. Sobrang bait niyo po sa akin, at pakiramdam ko hindi ko kayang tumbasan lahat ito. Dala mo ang anak ko, huwag mong isipin na hindi mo kaya. Dahil karapat-dapat ka sa lahat ng ito. Tsaka, tungkol naman sa pagbubuntis mo, naimbestigahan ko na ang lahat. Paano po nangyari iyon? Si Lin Mani, ang may kagagawan, palihim niyang kinuha ang dugo mo para humanap sa Miaojiang ng isang napakasamang life-binding gu. Ang parasitong iyon, ang taong kinagat nito ay ako, kaya ang dinadala mo ay ang anak ko. Diyos ko, isang parasitong insekto, ang siyang nagbuntis sa akin? Paanong nagkaroon sa mundo ng ganito kagimbal-gimbal na bagay? At nangyari pa ito sa akin? President Gu, anong ginagawa mo rito? Nakalimutan kong nandito ka nga pala. Kung ganon, sa sala na lang ako matutulog. Ha? Bakit nakalock ang pinto? Presidente Gu, anong ginagawa mo rito? Nakalimutan kong nandito ka pala. Kung ganoon, dyan na lang ako sa sala matutulog. Sandali, bakit nakakandado ang pinto? Lola! Lola! Kayo ang may gawa nito, di ba? Buksan niyo ang pinto. Buntis si Ruan ngayon, hindi po pwede. Naku, ikaw talagang bata ka. Ano ba ang iniisip mo? Akala mo ba wala nang isip ang lola mo? Pwede po bang buksan niyo muna ang pinto? Mahina pa ang katawan ni Ruan. Bukod pa sa matinding gulat niya kanina, paano kung bangungutin siya mamaya? Magutom o mauhaw? O baka sumama ang pakiramdam, anong gagawin natin? Hindi pwedeng walang magbabantay sa kanya. Makinig ka sa lola mo, ngayong gabi. Manatili ka sa loob at alagaan mo si Ruan. Iyan ang utos. Narinig mo ba ko? Lola, hindi ito tama. Pwede naman po nating iatas yun sa kasambahay. May maihahambing ba ang kasambahay sa'yo? Ikaw ang ama ng bata. Kung hindi ikaw ang sasama, sino? May tutulad ba sa'yo ang mga katulong? Ikaw ang totoong ama ng bata. Kung hindi ikaw ang sasama, sino naman ang sasama sa kanya? Huwag na nating gambalain si Ruan. Natutulog siya kasama ng apo ko. President Gu, Tutulungan na kita.
Kapag hindi mo punasan ang buhok mo, sasakit ang ulo mo. Sa kondisyon mo ngayon, hindi ka dapat magkasakit. Ito ang unang beses na may taong na nagpakita ng ganitong malasakit sa akin. Ayos na to. Siya, mukhang hindi komportable. Pabalik-balik siya sa higaan. Baka para sa akin niya ito ginagawa. President Gu, ikaw ba tulog ka na ba? Hindi pa. Naabala ba kita? Hindi. Hindi po. Sobrang tigas ba ng sahig? Hindi ba komportable ang pagkakahiga mo? Maayos naman. Ayos lang ako. Yung... Pwede ka kayang dito na lang matulog sa kama. Maluwag naman ang kamang ito. Sa magkabilang gilid tayo hihiga mamaya. Naku po, ano bang sinasabi ko? Inaya ko talaga ang isang lalaki sa kama ko. Sige. Bakit? Masakit ba dito? Opo, Gumaan ba ang pakiramdam mo dito? mas mabuti na po. Ruan, ano ba ang ginagawa mo? Bakit mo hinahayaang si President Gu ang maging masahista mo? President Gu, sa totoo lang. Gu Chengyuan, Ruan, matapos niyo akong labis apihin, wala ni isa sa inyo ang liligaya. Sa pagkakataong ito, isinugal ko na ang lahat ng aking ari-arian para lang makuha ang bagong sumpang ito. Buti na lang at si Elder Master Gu ay naririto pa. Sa pagkakataong ito, tatalunin ko na kayong lahat. Hello, kayo po ba ang tiyuhin ni Ruan? Meron sana akong pag-usapan sa inyo. Kung magtutulungan tayo, titiyakin kong malaki ang kikitain ninyo. Gu Chengyuan, Ruan, pati na ang matandang babaeng iyon. Humanda kayo. Lahat ng para sa akin, iisa-isahin kong babawiin ko sa inyo. Aking munting prinsipe, malapit na tayong makauwi. Young Master, ang almusal po ng Young Madam ay nakahanda na. Gusto ko lang pong itanong kung dadalhin ba ito sa kwarto o doon po ba siya kakain sa silid kainan? Ihatid mo na rito. Wag na po, wag na. Bababa na lang po ako para kumain. Hep. Kailangan mo munang magpahinga. Humiga ka lang at huwag ka munang gumalaw. Ihatid nyo rito. Kumain po kayo ng maayos, Young Madam. Ruan, mukhang maayos ka ngayon ha. Kumain ka pa ng marami para mas lumakas ang katawan mo. Maraming salamat po, Old Madam. Nakakahiya naman po sa inyo. Sige na, kumain ka na. Baka lumamig pa iyan. Sino nga ba ang nagsabi na dahil buntis ka ay hindi na pwede? Ay, Sige na. Hindi ko na aabalahin si Ruan. Sasama ko kay Chengyuan sa opisina dahil may aasikasuhin kami. Magpahinga ka ng mabuti rito sa bahay. huwag kang aalis kung saan-saan.
Sabihin mo sa mayordomo kung may kailangan ka. O kaya naman ay tawagan mo ako. Opo, naiintindihan ko. Mag-iingat po kayo sa biyahe. Sige. Aalis na kami. Wow! Tingnan mo ang lugar na ito, talagang napaka-ingrande. Aba, tingnan mo ang lugar na to. Grabe, napaka-ingrande. Anong ginagawa niyo rito? Hindi kayo welcome rito. Pinalaki ka namin, hindi yon madali. Ngayon, na mayaman ka na, panahon na. Para naman magbayad ka sa amin. Bibili ng bahay ang kapatid mo para sa kasal niya. Malaking halaga pa ang kulang namin. Ang mga utang mo sa amin, hindi ba dapat mo na itong bayaran? Nagtrabaho ako ng husto sa bahay niyo ng maraming taon. At palagi kong ginagamit ang perang pinagtrabahuhan ko para buhayin ang sarili ko. Kailan ako nagkaroon ng utang sa inyo? Walang hiya ka. Kung hindi ka namin pinatira sa amin, matagal ka nang wala. Ang buhay mo, kami ang nagbigay niyan. Walang utang na loob ka. Napakayaman ng Gu family. Bigyan mo lang kami ng kaunti. Malaking halaga na yon para sa amin. Bakit napakasarili mo? Kayo ang makasarili. Ang pera ng Gu family ay pera ng Gu family. Wala akong karapatang pakialaman yon. At isa pa, hindi ako kukuha ng pag-aari ng iba. Para lang punan ang kasakiman nyo. Sina President Gu at Old Madam ay napakabuti sa akin. Hindi ko na maaaring magdala pa ng gulo sa kanila. Ikaw, bata ka, paano mo nagagawang magsalita ng ganyan? Pamilya tayo rito. Bakit sa ibang tao ka kumakampi? Ano bang balak mo? Oo nga. Huwag mong hayaang dahil sa ibang tao ay masaktan ang iyong pamilya. Oo nga. Huwag kang pumili ng iba at saktan mo pa ang damdamin ng sarili mong pamilya. Pinapayuhan ko kayo. Layuan nyo ang ilang tao. Huwag kayong magpaloko sa kanya. Huwag kang magsalita ng ganyan. Anong ibig mong sabihing nagpapaloko? Tawag dito'y kooperasyon. Kung hindi dahil sa gamot na dinala ko, matitikman mo ba ang ganitong karangyaan sa buhay? Sa madaling salita, ang taong dapat mong tanawan ng utang na loob ay ako. Utang na loob. Lin Manny, wala ka na bang hiya? Sinira mo ang dangal ko. Halos mapatalsik ako sa eskwelahan at muntik pang mawala ang bata sa amin. Kaya yung sinasabi mong utang na loob ay talagang hinding-hindi ko malilimutan. Ikaw! Tama ang sabi ng pamilya mo, talagang wala kang utang na loob. Butler, palayasin sila. Opo, madam. Sandali. Anong ginagawa nyo? Tingnan ko lang kung sinong mangangahas humawak sa akin. Ang dinadala ko sa sinapupunan ko, ang pinakamahalaga para sa Gu family. Kapag may nangyaring masama sa kanya, kahit 10 buhay niyo pa ay kulang pa bilang kabayaran. Ang nasa sinapupunan mo, paano magiging anak yan ng Gu family? Maingat si President Gu, hinding-hindi siya papayag na mahulog sa bitag mo sa ikalawang pagkakataon. Walang kuwenta si President Gu. Ako hinding-hindi magkakagusto sa lalaking yon na walang kuwenta. Ang dinadala ko ay para kay Elder Master Gu, na higit na mas mataas, kaysa sa dinadala mo. Elder Master Gu? 6 na buwan nang walang malay si Lolo. Paano mangyayari yon? Ang dinadala ko ay anak ni Elder Master Gu. Mas mataas pa ang paggalang dito ng 2 antas kumpara sa anak mo. Si Elder Master Gu? Mahigit 6 na buwan nang hindi nagigising si Lolo. Paano mangyayari yon? Suruan, Ruan, nakalimutan mo na ba? Kaya kong gumamit ng kulam para mapasa iyo si Gu Chengyuan at mabuntis ka ng anak niya. Akala mo ba na hindi ko rin kayang gawin yon sa matandang iyon? Sadyang nawawala ka na sa katinuan, pati ang may sakit na lolo, hindi mo pa pinalampas. Sa paggawa mo ng ganitong kasamaan, hindi ka ba natatakot na makarma? Karma? Ikaw ang nararapat makarma. Ang lahat ng ito ay para talaga sa akin. Ikaw ang nagnakaw ng lahat ng mayroon ako. Mabilis din akong magdalang tao, kaya bakit kailangang ang isang gaya mo na isang promdi ang magpakasasa sa ganitong marangyang buhay? Bakit? Kapag taga-probinsiya, dapat ba agad maliitin at apihin na lang? Maayos akong nagtatrabaho. Pero ikaw, ang gumamit ng maruming paraan para saktan ako, kaya nangyari ito. Hindi ka man lang nagsisisi, dinadagdagan mo pa ang kasamaan mo. Wala ka ng pag-asa. Gusto ko lang kunin ang mga bagay na para talaga sa akin, makamtan ang nararapat na pagkatao at katayuan ko. Ano bang mali roon? Kapag napalitan ko na ang matandang babaeng iyon at maging makapangyarihang ginang ng pamilyang Gu, ikaw at ang batang dinadala mo ay kailan may di titingalain sa harap naming mag-ina.
Pag napalitan ko na ang matandang babaeng yon, at ako na ang magiging bagong matriarka ng Gu family. Ikaw at ang batang dinadala mo, kahit sa aming mag-ina ay hindi kayo karapat-dapat lumapit. Narinig mo ba yan? Bata ka, si Binibining Lin lang ang tanging magiging pinuno ng Gu family. Makinig ka, ibigay mo na sa amin ang perang binigay ng Gu family, isauli mo lahat sa amin bilang paggalang sa akin at sa tiyuhin mo. Dahil kung hindi, makikiisa kami kay Binibining Lin upang sama-samang parusahan ang isang walang utang na loob na tulad mo. Tama? Si Binibining Lin ang magsisilbi naming sandigan. Pinapayuhan kitang umayon ng maayos at ilabas ang pera. Sinabi ko na sa inyo, wala akong pera. Talaga bang palalayasin niyo ako sa huli? Saka lang kayo masisiyahan? Huwag kang masyadong mayabang. Kung ayaw mo talagang ilabas ang pera, bumalik ka na lang kasama namin. Ang tiyahin mo, nakahanap na ng mapapangasawa para sa'yo. Si Boss Lee mula sa kabilang baryo, 60 taon pa lang siya. May malas lang ang dalawa niyang naunang asawa, pumanaw na sila, pero hinding-hindi kanya pandirihan, kahit isa kang hamak na babaeng buntis na. 60 po? 2 na ang nauna niyang asawa? Para niyo na akong itinutulak sa kapahamakan. Basta sumunod ka lang at alisin mo ang balakid na batang yan. Pagkatapos, maayos kang ikasal at pagsilbihan siya at kunin ang perang pangkasal nang walang kahit anong bawas. Ang mga nagawa mong kawalan mo ng galang sa amin noon ay maaari ko nang palampasin at kalimutan na. Layas, kayong lahat, lumayas dito. Nihuwag niyong balaking sakta ng anak ko. Maliban na lang kung mawala muna ako. Lumayas kayong lahat. Huwag niyong subukang agawin ang anak ko. Hinding-hindi niyo ako mapipilit. Binigyan ka na ng mukha, pero hindi ka pa rin marunong makinig. Akala mo ba na magugustuhan ka ng pamilyang Gu? Nagkukunwari lang silang mabait sa'yo dahil matagal na nilang pangarap magkaroon ng apo. Pagka nanganak ka na, yang mga tusong iyan ay itatapon ka rin nila sa huli. Hindi ko papayagang pagsalitaan mo sila ng ganyan. Samantalang, ang pamilyang Gu ay hindi pa sila nagsasawa sa'yo, kumuha ka na ng pakinabang mo. Tingnan mo, naiintindihan ng pamilya mo ang sitwasyon, pero ikaw pa rin ang matigas ang ulo. Sa dinadala mo, ano ba ang mangyayari kapag nanganak ka? Apo lang iyon ng anak ko. Balang araw, sa bahay na ito, wala siyang magiging lugar. Kaysa magdusa siya ng ganito, mas mainam na. Alisin na agad ang bata. Nananaginip ka ng gising. Huwag niyong balaking sakta ng anak ko. Ikaw ang dapat palayasin dito. Ikaw. Pakinggan mo muna ang payo ni Tiye. Habang si Boss Lee ay gusto ka pa rin niyang makasama, ipaalis mo na ang batang iyan at pakasalan mo na siya. Tingnan mo, si Boss Lee ay tunay na mabait na hindi nasusuklam sa'yo kahit pa may madilim kang nakaraan. May gana ka pang mamili sa pagkakataong ito. Dahil napakabuti niya, bakit hindi ikaw na lang ang pakasalan niya? Sakto naman ang edad ninyong dalawa. Hindi ba mas makabubuti kung ikaw ang pakasalan niya? Ikaw, ayaw mong pakasalan ng lalaking inihanda para sa'yo, hintayin mo na lang na ang Gu family ang magpabagsak sa'yo. Sina President Gu at Old Madam, mabubuti silang tao. Hinding-hindi sila magiging tulad ng sinasabi ninyo. Basta mabait si President Gu sa bata, kahit ano pa ang gawin niya sa akin, ay ayos lang. Sa totoo lang, aasa ka lang kay Gu Chengyuan, habang buhay kang makikiramdam sa saloobin ng lalaking iyon. Iba ako, ang ama ng batang dinadala ko, mukhang hindi na magtatagal. Kapag wala na siya, ang anak ko ang magiging pangunahing tagapagmana ng Gu family. Sa panahong iyon, makukuha ko ang lahat ng nais ko. Kukuha ako ng sandamakmak na modelong lalaki. Para pagsilbihan ako araw-araw, ang ganyang buhay ay 100 ulit na mas magarbo kaysa sa buhay mo. Ginawa mong kasangkapan ng anak mo? Hindi ka karapat-dapat tawaging ina. Maswerte lang siya na nagagamit ko siya. Kapag isinilang na siya, siguradong magpapasalamat siya sa langit na binigyan siya ng isang matalinong ina na gaya ko. Dahil sa sandaling isilang siya, agad siyang magkakaroon ng napakalaking yaman. Suruan-ruan, walang saysay ang inggit mo kay Binibining Lin, walang kwenta yan. Si Binibining Lin kasi ay isang praktikal na babae, hindi tulad mo na napakahangal. Wala kang kaalam-alam kung paano kumita ng pera, kaya nararapat lang na manatili kang dukha. Suruan-ruan, kahit magselos ka pa kay Binibining Lin, wala rin niyang saysay. Si Binibining Lin ay isang taong matalino, hindi katulad mo na sobrang hangal. Mangmang kapag dating sa pera, kaya nararapat lang na maghirap ka. Tama na. Huwag ka nang makipag-usap sa taong walang utang na loob, sayang lang laway mo. Bitbit ko ang mahalagang tagapagmana. Napakahalaga nito, kaya hindi ako pwedeng kumilos ng ako lang. Ano bang plano ninyo? Kayong dalawa, huwag na kayong tumunganga dyan. Dali alisin ang bata na nakaharang sa sinapupunan niya, tapusin nyo na yan. Kung hindi,
Ang perang ipinangako ko sa inyo, huwag nyo nang asahan. Kapag hindi nawala ang batang yan, anisin kong duling ang makukuha nyo. Matagal ko na talagang kinaiinisan ang babaeng to na walang kwenta, nakakainis siya. Pipigil-pigil ka pa sa pera ko. Ikaw ngayong araw, dapat mawalan ka ng bata. Huwag kayong magpaloko sa kanya, hindi niya kayo babayaran. Dalian nyo, kalad ka rin na yan palabas. Tara. Alis. Lakad. Hay nako. Ruan, sobrang bait mo, apo. Halika na. Maawa naman kayo, pakawalan niyo ako. Umalis na. Sige, lakad. Bitawan niyo ako. Aray. Ay. Diyos ko. Yung bigla ang sakit na naramdaman mo, baka ito na ba? Delikado si Ruan. Balik tayo. Bilisan mo ang takbo. Kailangang makauwi tayo agad. Wag na wag mong pakikialaman ang kabuhayan ko. Ang pag-alis mo sa batang yan ay para rin sa ikabubuti mo. Kung patuloy mong itatago ang malas na yan, ano bang mabuting kahihinatnan mo? Para sa ikabubuti ko? Kahit pamawala na ako, ni hindi man lang kayo luluhaman lang ng isang patak. May karapatan ba kayong sabihing ito ay para sa ikabubuti ko? Sumasagot ka pa. Tuturuan kita ng leksyon sa pagsagot-sagot sa akin. Ang tigas ng ulo mo, ayaw mo pang makinig. Ikaw, napakawalang hiya mong bata. Tiyak na may malaking gulo sa bahay. Iimbestigahan nyo. Suriin ang lahat ng CCTV sa villa, bilis! Opo. Suhong, sobrang lambot ng kamay mo. Umalis ka riyan. Ako na. Huwag. Tama na. Ang nasa sinapupunan ni Young Mistress ay dugot laman ng Gu family. Kapag may nangyaring masama sa bata, hindi ninyo kakayanin ang ganti. Hilahin natin siya palayo. Tumabi ka. Sa gilid ka. Umalis ka na. Ayaw mong umalis ha? Sige, hintayin mo lang. Humanda ka na. Ngayong araw na to, walang sinumang makapagliligtas sa'yo kung hindi mo aalisin ang bata sa iyong sinapupunan. Ngayon din tatapusin ko ang batang yan. Ngayong araw, walang makapagliligtas sa'yo kapag hindi mo inalis ang batang iyan sa sinapupunan mo. Sisirain ko iyan ngayon din. Huwag po, pakiusap, tiya. Ang pulserang iyan ang huli alaala ko sa aking mga magulang. Nakikiusap ako, ibalik niyo na po sa akin. Ngayon, bibigyan kita ng dalawang opsyon. Maari kang sumunod ng maayos at hayaan mong alisin namin ang batang iyan sa sinapupunan mo o kaya wawasakin ko iyan ngayon din para mabura ang lahat ng alaala mo. Pumili ka. Huwag. Pakiusap, huwag niyo pong galawin iyan. Noong pumanaw ang aking ina, hawak-hawak pa niya iyon. Nang kunin niyo iyon, nangako kayo sa akin. Naiingatan niyo iyon para sa akin. Oo. Nangako nga ako sa'yo, pero pumayag ka na bang magpakasal? Kung nangako kang sasang-ayon na magpakasal kay Boss Lee at ipaaalis ang batang iyan at ibibigay mo sa akin ang dote, ibabalik ko iyan sa'yo ngayon din. Nakita ko na po. Si Lin Manny pala, kasama ang pamilya ni Miss Su, ang pasimuno ng gulo. Mukhang parusang ibinigay natin dati ay masyado pang magaan para sa kanila. May isa pa po, na medyo mahirap ipaliwanag. Alam ko na po. Si Lin Manny kasama ang pamilya ni Miss Su ay nanggugulo. Mukhang ang leksyong ibinigay natin kulang pa para sa kanila. May isa pa po. Medyo mahirap itong sabihin. Ano yan? Bilisan at sabihin mo na. Lin Manny, sabi niya, ang sanggol na dinadala niya ay Ang mga alaala ng aking mga magulang, handa kong isugal ang buhay ko para mabawi ang mga iyon. Ngunit walang kasalanan ang bata. Handa akong maging alipin ninyo habang buhay. Lahat ng kikitain kong salapi ibibigay ko sa inyo. Pakiusap, pabayaan nyo na ang anak ko. Bakit ko naman kayo pababayaan? Salapi ang nais kong makita ngayon. Akala mo ba, hindi namin kayang sirain yan? Suhong, ipakita mo sa kanya kung gaano tayo katatapang. Huwag. Ibitaw niyo po ang gamit ng mga magulang niya. Huwag niyo nang sindakin si Young Mistress. Kung may mangyaring masama sa kanya, pagbalik ni na Madam Gu at President Gu, tayong lahat dito siguradong tapos na. Lumayas kayo. Tina Old Lady Gu at Gu Cheng Yuan, ano ba sila sa tingin nyo? Si Gu Cheng Yuan sa hinaharap apo ko lang siya. Balang araw ako ang magiging pinuno ng Gu family bilang makapangyarihang old madam. Bawat salita ko ay batas. Sino ang maglalakas loob na sumalungat? Kapag nakaupo na ako sa pwesto, siya agad ang parurusahan ko. Naku, Ang salita ko ang batas, sino ang mangangahas humarang? Kapag ako na ang nasa tuktok, siya ang una kong parurusahan. pero
Nakikiusap po ako sa inyo. Huwag niyo pong sirain ang mga gamit ng mga magulang ko. Pakiusap, huwag niyo ring sasaktan ang anak ko. Ano man ang nais niyo, ibibigay ko lahat sa inyo. Ni Singkong duling ay di mo makukuha? Bakit pa kita pakakawalan? Sinasabi ko sa'yo, ngayon wala kang takas. Kung yung batang dinadala mo ay manatili, mawawala ang tiyak na swerte na nakalaan para sa akin. Wala akong kikitain kahit sentimo. Binigyan na kita ng pagkakataon pero tumanggi ka, hindi ba? Sige, ako na ang pipili para sa'yo. Ipapakita ko sa'yo sa harap mismong mga mata mo na ang huling alaala ng mga magulang mo pati ang batang yan ay sabay na maglalaho. Huwag po, Hinding-hindi ako papayag na mawala ang batang yan. huwag. Tigil. Tingnan natin kung sino ang may tapang na galawin ng babae ni Gu Chengyuan. Lin Manny, ang batang dinadala mo ay tiyak na hindi galing sa aming Gu family. Anong sinasabi niyo? Lin Manny, ang batang ipinagbubuntis mo ay tiyak na hindi galing sa pamilyang Gu. Matanda kang walang hiya. Anong ibig mong sabihin? Naiinggit ka lang sa akin. Dahil kaya kong bigyan ng anak ang matanda, samantalang ikaw ay hindi makabuo. Sa kanya ang batang dinadala ko. Huwag mo akong linlangin. Hinding-hindi niyo makukuha ang mana ng anak ko. Hemp! Ang kapal ng mukha mo. Yung babaeng taga Miaojiang na nilapitan mo, hindi ka ba niya sinabihan ng pinakamahalagang bagay, ang katawan ng matanda, ay nasa pinakamahinang kalagayan na, kahit gamitin mo pa ang insekto at ipakagat siya ng 100 beses, imposibleng na mabuntis ka niya. Ang masamang plano mong iyan, sa umpisa pa lang, ay wala ng saysay. Lin Manny, pag-isipan mong mabuti dahil sa laki ng ibinayad mong pera, ang insektong nakuha mo, sino ba talaga ang kinagat nito? Hindi ako naniniwala. Kayong lahat, nagkaisa kayong lokohin ako, gusto niyo lang akong paasahin. Sinasabi ko sa inyo, umasa pa kayo. Ngayon walang sino man ang pwedeng humawak sa akin. Konektado kami ni Master Gu. Dahil sa kapangyarihan ng mga insekto, kapag nasaktan ako ng bahagya, 10 ulit na mas matinding sakit ang mararamdaman niya. Ang kanyang matandang katawan, tiyak na hindi kakayanin iyon. Ganoon ba? Subukan natin. Ang kaniyang matandang katawan, baka di na kayanin ang hirap. Kung ganoon, subukan nga natin. Walang hiya kang anak. Gusto mo bang ikaw pa mismo ang magpahamak sa lolo mo? Ang galing mo talagang magbaluktot ng katotohanan. Kahit hanggang ngayon, naisama mo pa ang matanda, mga tao. Ang sinungaling at masamang babaeng ito, paalisin niyo rito, kasama ang 2 kasabwat niya. Ilabas ninyo sila. Huwag ninyong dungisan ang lupa ng Gu family. Matandang bruha. Naiinggit ka lang dahil bata pa ako? Dahil kaya ko pang magkaanak, ayaw mo lang masilayan na makamtan ko ang pwesto ng matandang ginanggu. Ikaw, Aray ko, aray, ang tiyan ko, ang sakit ng tiyan ko. ang tiyan ko, Aray. Masakit din ang mukha ko. Lin Manny, ngayon, alam mo na kung kanino ang batang dinadala mo. Lin Manny, alam mo na ngayon kung kanino talaga ang batang dinadala mo. Ang bilis niyo namang mag-isip pareho. Posible kaya na ang sanggol na nasa loob ng tiyan mo ay kay tito ko? Walang hiya kang matanda. Kinagat ako ng insektong yun, ikaw pala ang may pakana. Sinadya mo ba talagang gawin para hiyain ako? Dahil gusto mong buntisin mo ako? Nangangarap ka ba ng gising? Nangangarap ka lang? Winasak mo ang buhay ko. Pagbabayaran mo to. Ang dumi ng bibig mo. Huwag kang gumawa-gawa ng kwento. Zhang Qiang, masama kang tao. Napakawalang hiya mong matanda. Talaga bang nais mong ang batang babaeng ito'y buntisin mo? Wala ka na bang kahit kaunting hiya? Wala ka na bang delikadesa? Asawa ko. Wala akong ginagawang masama. Walang modo ka talagang matanda. Uubusin ko na ang pasensya ko sa'yo. Napakasakit. Ang sakit. Itigil nyo na yan. Ruan. Nagsabuatan ba kayo ng matandang ito para sadyang anwasakin ang buhay ko? Ruan, nagkutsaba ka ba sa matandang ito at binalak ninyo para talagang parusahan ako? Malinaw na kayo mismo ang umaani ng sarili ninyong kasamaan. Ang kasakiman, kaplastikan, at lahat ng masasama ninyong balakin ay bumalik din sa inyo sa dulo. Ang lahat ng ito, ano ang kinalaman ko riyan? Ikaw ang may gawa nito. Ruan. Siguradong ikaw yon. Ikaw ang kamalasan ng buhay ko na nagpahamak sa akin. Ikaw ang kumuha ng lahat sa akin. Ibabagsak kitang kasama ko.
Tama na. Hindi ba lahat ng masama mong plano ay para lang magdalang tao? Kaya pinagbigyan lang kita at tinulungan kitang maghanap ng taong na pwedeng bumuntis sa'yo. Ikaw ba ang may pakana nito? Go Cheng Yuan. Anong ginawa mo? Ang sama mo. May masamang nangyayari. Ang anak ko. Ang anak ko? Hindi. Ruan. Bakit? Bakit ang swerte mo? Bakit? Ruan, kahit paano, inaruga ka rin naman namin. Tama ka, Ruan. Masamang tao ang tiyuhin mo, hayop ang tingin ko sa sarili ko, pero pamilya pa rin tayo. At hindi mapuputol ang ating pagkakaugnay. Ano man ang mangyari, hindi mawawala ang dugong dumadaloy sa atin. Mula ngayon, magbabago na kami at titiyakin naming na igagalang ka namin ng lubos. Nagmamakaawa ako sa iyo. Nakikiusap ako, kausapin mo si President Gu, ayaw pa naming mawala, ayaw naming mapahamak. Pamilya? Ginawa niyo akong alipin sa bahay niyo. Nagtrabaho ako habang nag-aaral. Pero bawat sentimong kinita ko, kinuha niyo at niwalang itinira para sa akin. Akala ko noon, na sapat na ang naibigay ko bilang pasasalamat sa pagpapalaki niyo sa akin. Pero anong ginawa ninyo? Dahil lang sa pera, hindi niyo lang winasak ang dangal ko. Pati na rin ang kinabukasan ko, at hindi lang minsan isinadlak niyo pa ako sa kapahamakan. Mali ang akala mo sa amin. Kasalanan lahat ito ng masamang babaeng si Linmani, pinilit lang niya kami. Tinutukan niya kami ng kutsilyo sa leeg namin. Mali ang akala niyo sa amin. Kasalanan lahat ito ng walang hiya si Linmani, pinilit lang niya kami. May dala siyang kutsilyo na itinutok niya mismo sa aming mga leeg. Totoo yan, Ruan. Kami ang mga taong pinakamahal ka namin, bakit ka namin sasaktan? Kung hindi kami sumunod sa kanya, papatayin niya kaming lahat. Tama. Kapag di kami sumunod sa kanya, balak niya. Gusto pa niyang lapastanganin ang puntod ng iyong mga magulang. Papayag ba kaming pahintulutang saktan niya ang mga magulang mo? Lahat ng sinasabi niyo, pinaniniwalaan niyo ba ang sarili niyo? Ganito na nga ang kalagayan natin, pero nanunumbat pa rin kayo. Nakalimutan niyo na ba kung paano niyo dahan-dahang sinira ang buhay ko? Ruan, hindi rin naging magaan para kay Tiay nitong mga taon. Kung ang mga magulang mo nandito pa sana, tiyak na ayaw nilang makita na ang buong pamilya natin ay nagkakagulo, hindi ba? Anak, pakinggan mo, patawarin mo naman si Tiay kahit minsan lang. Tumigil ka. Wala kang karapatang banggitin ang mga magulang ko. Wala naman kayong ginawa kundi gamitin sila para sindakin ako. Bukod pa sa paglapastangan sa alaala nila, maging ang sarili kong anak ay gusto nyo pang tapusin. Sa ating pagitan, puro puot na lamang ang nariyan. Wala nang pagkakaisa. Lumayas. Sa ating dalawa, galit lang ang meron tayo, hindi pag-ibig. Layas. Lumayas kayo ngayon din sa harap ko. Wala akong pamilyang katulad nyo. Sa buhay na ito, sa susunod na buhay, o kahit kailanman, ayoko nang makita ang nakasusuklam ninyong mga mukha. Layas. Ruan, nagkamali kami. Nagkamali po kami. Nakikiusap ako. Kayong dalawa ay labag sa batas kayong pumasok sa tirahan ng iba at nanakit pa. Bukod dyan, ang inyong mga utang sa sugal at ilegal na pautang ay napakalaking halaga. Hindi nyo na yan mababayaran, sapat na para mabulok kayo sa kulungan. Ruan, patawarin mo na kami. Nakikiusap kami sa'yo. Sagipin mo kami. Maawa ka na po. Miss Linmani, pinaghihinalaan kang sangkot sa panluloko sa pautang. Bakit? Pati sa paninirang puri at matibay ang ebidensya. Sumama ka sa amin sa presinto. Dalhin na siya. Bakit? Paano? Huwag. Ruan, Wag. Ayoko. wag nyo namang gawin to. Ruan. Ruan. Ang sakit. Anong nangyari? Ang sakit ng tiyan ko. Tumawag ng doktor. Dalhin nyo rito ang lahat ng pinakamagagaling na doktor sa panganganak. Bilis. Ruan. Gising ka na? Ruan. Sadyang napakaswerte ka sa pamilya namin. Nang marinig ni Lolo ang iyak ng apo sa tuhod, iminulat niya kanina ang mga mata niya. Tuloy-tuloy talaga ang swerte. Inilipat ko na ang 50% bahagi ng pamilya Gu sa pangalan mo na, pati na rin. Naku, President Gu. Sobra-sobra naman iyan.
Hindi mo kailangang maging ganito kabait sa akin. Ang pagiging mabait sa asawa ko, hindi ba likas lang yon? Tama siya, pamilya na tayo. Sa susunod huwag ka nang mahihiya sa amin. At saka, mula ngayon huwag mo na akong tawaging President Gu. Ano na dapat? Tawagin mo na siyang hubby. Hubby. Wala akong marinig. Hubby. Ang nakadikit sa iyong puso ay hindi isang gayuma, kundi isang tapat na damdaming sinubok ng husto, ngunit lalo pang kumikislap sa gitna ng hirap. Sapat na itong maghatid ng init habang buhay, at maghatid ng liwanag sa dalisay nating pag-ibig. Mula rito, iisa na ang ating mga puso, magkasama hanggang pagtanda.